Part 3. Mabilis na tinawagan ni Blair ang buong team niya at pinapasok sa tent niya. Bago pinakita sa mga ito ang tinuro ni Owen na error sa plano. Kapag tinuloy nyo yan, malaking disaster ang kakaharapin nyo. Dapat nakita na yan ng mga taga-engineering, but I guess they remain silent dahil mapapadali ang trabaho nila. Ani Owen, ang sabihin mo gusto ng Lennon na yun na pumalpak kami. Inis na wika ni Harold. Possibly, sang-ayon naman ni Owen. Galing mo naman Sir Owen, nakita mo ang maliit na error na yan na di agad nakita ng buong team namin. Ani Eman, paano mo nakita ang AutoCAD ko? Pinakialaman mo ba ang laptop ko nang di ko alam? Nakasimangot na tanong ni Blair, lumapit naman si Owen sa kabamulong. I deserve a reward mamayang gabi, inis na tinulak naman ito ni Blair. Next time wag kang makikialam ng gamit ko kung ayaw mong mag-away tayo. Naku naman, wag ka nang magalit kay Sir Owen kung di niya pinakialam ang laptop mo. Tiyak pupulutin tayong lahat sa kangkungan. Ani Jelal. Napabuga naman ng hangin si Blair na napatingin kay Owen na todo ngiti pa. Sige na, i-revise nyo na lang agad bago nyo ibigay sa team ni Lennon, saka kay Mr. Theo tukoy naman niya sa head ng construction. Mga nagmamadali naman ang kilos na naglabasan ang lahat ng team niya para ayusin ang problema. Habang siya naman ay hinarap ang AutoCAD niya. Galit ka pa rin ba? Tanong ni Owen na panay ang halik sa pisngi niya. Gangster ka ba talaga? Drug lord? Mafia boss or a serial killer? Hindi makikita agad-agad ng isang tulad mo ang error sa blueprint. You just don't know me. Mukhang kailangan kitang kilalanin, masyado tumataas ang pogi points mo Mr. Centennial. Then brace yourself, you're gonna fall for me harder than Lennon, anitong ngisi ni Owen. Napailing na lang si Blair. Di niya maiwasan isipin kung bakit parang gusto nitong ma-inlove siya rito. Possible bang the feeling is mutual? Ano ba yan, tigilan mo na yan? Inagaw na ni Carl ang bote ng alak na kanina pa tinutungga ni Owen. Umaga pa lang nag-iinom na ito, hindi pumasok sa opisina, inuna pa nito ang paglaklak kesa magtrabaho. Bakit ba masyadong kang pakialamero? Baka nalilimutan mo we're on mission, ako ang boss mo at subordinate lang kita. Angle ni Owen. Nanlaki naman ang mata ni Carl na tinampol ang bibig ni Owen na talagang lasing na lasing na. Ano ba Karding? Sigaw pa nito. Nababakla ka na ba? Baka gusto mong sabihin ko Kilachi o. Ang sakit, gago ka. Daing ni Owen na sapo-sapo ang balikat na pinisil ni Carl. Tumahimik ka na kasi Terena, inis na wika ni Carl na inalalayan si Owen na tumayo, pero dahil malaking tao si Owen kailangan pa niyang humingi ng tulong sa isang bouncer nila na alalayan si Owen patungong opisina nito. Halos ihagis niya ito pahiga sa sofa. Pinaalis na niya ang bouncer nila. Ang ingay ni Owen, pakanta-kanta pa ito sa katatawa kapag nalilimutan nito ang lyric. Nagring ang phone nito sa bulsa para itong timang na nagmamadaling dinukot itong saka bumangon. Hello, Blair. Damn. Talk Blair, I want to hear your voice. Nababaliw na yata ako sayo. Damn it. Bakit miss na kita? Hello. Damn it Blair, sigaw ni Owen na tiningnan pa ang screen ng phone. She hung up on me. Ginagalit ako ng babaeng yan ah. Tumayo si Owen pero mabilis na itinulak ni Carl pahiga at kinuha ang phone sa kamay nito. Napamura nang makitang si Nancy ang kausap nito at hindi si Blair. Si Nancy ang kausap mo. Sira ulo ka boss, bulalas ni Carl na iniharap pa kay Owen ang screen ng phone. Tinitigan naman ni Owen ang screen ng phone sabay mura. Patay tayo dyan. Bakit di mo sinabi? Wika lang ni Owen saka bumagsak ng higa sa sofa. I miss her so much Karding. Halata naman, bulong ni Carl habang nakatingin kay Owen na nakapikit. Anong gagawin ko Carl? I miss her like crazy. Sinabi ko na sayo noon pa. Mukha ka tuloy tanga ngayon. Kailangan ko ng alak. Hindi siya mabura sa isip ko Carl. Lasing ka na. Kung lasing na ako, bakit siya pa rin laman ng isip ko? Gago ka ba? Ikuha mo ako ng alak. Gusto mong papuntahin ko na lang dito si Blair. Then hayaan mo na lang malilimutan mo din siya. Ikukuha na lang kita ng babae, baka init lang yan ng katawan. Ayoko sa ibang babae. Si Nancy, si Blair lang ang gusto ko. Tigilan mo na kasi kakaisip sa kanya dahil sa kanya pati ang totoong mission natin masisira sa kabaliwan mo. Hindi ko pala kaya na di ko siya makikita, tumigil ka na sabi. Inis na bulalas ni Carl.
Ano ngang gagawin ko, siya lang laman ng isip ko. Bigyan mo ako ng alak kung gusto mong manahimik ako. Napasuklay naman ng buhok si Carl. Sorry pero wag kang magagalit sa akin bukas kapag nalalimut pero kailangan kong gawin to bago pa tayo parehas mapahamak sa kadaldalan mo boss. Ani Carl sabay labas ng sarili nitong baril saka ipinukpok sa ulo ni Owen na agad na bumagsak sa sofa. Bakit parang di na nagpapakita si Sir Owen? Puna ni Sel habang kumakain sila ng lunch sa tent nila sa barracks. 2 weeks na rin ang lumipas hindi nagpakita si Owen kahit text or call wala. Gusto niyang pumunta sa Lucifer Playhouse pero wala siyang lakas ng loob. Idagdag pa na lagi na lang nakabakod si Lennon or di kaya si Blake. Pag wala si Bolka si Lennon ang nakabantay sa kanya kapag weekend hindi tuloy niya alam kung nakabalik na ba ng Pilipinas si Owen o hindi pa. Gustong-gusto na niya itong tawagan pero inaabot naman siya ng hiya. After nitong isin zone lang siya nakaramdam siya ng hiya. Pakiramdam kasi niya girlfriend siya wala naman silang label maliban sa pagiging bodies. Naisip na lang niya baka meron na ulit itong nagustuhang ibang babae na ikinakama. Baka nagsawa na agad ito sa kanya. Akala pa naman niya napaligayan niya ito nang gusto nang isubo niya ang alaga nito. Grabe pa itong makaungol Tagalog na Tagalog pa kung magmura nito. Kitang-kita niya kung paano tumirik ang mata nito sa ginagawa niya. Tapos bigla sin zone ayaw na nito sa kanya. Kung tutuusin dapat utang na loob pa nito sa kanya ang buhay nito pero ang buwisit na Owen na iyon iniwasan na siya. Hindi mo ba namimas air, biro ni Jelay? Paano mamimas grabeng bumakod si Lennon? Ani Harold na pangiti si Blair. Alam mo kung di mo lang asawa tong si Jelia iisipin ko nagseselos ka kay Lennon. Biro ni Blair kay Harold. Since college magkakasama na tayo. Noon pa man ayoko na sa Lennon na yan. Ewan ko ba sayo bakit nagpapauto ka pa sa lalaking yun. Tanga ka na talaga kapag pinatos mo ang gagong yun. Ani Harold. Ang hard naman. Ani Blair. Mga bola ng Lennon na yun. Dugtong pa ni Harold. Yes sir, pero kidding aside. Wala ka bang balita kay Sir Owen? Tanong no Jelay. Umiling si Blair sa kamatipid ng umiti, mismo na ano. Biro naman ni Sel, hindi mo ba boyfriend yun Ma'am Air? Tanong naman ni Cholo. Hindi kaibigan ko lang yun. May kaibigan bang nagkikis? Ani Emma na tumatawa, friends with benefits ang tawag dun kaya nga gital na gital ang Lennon na yun ani Harold. Pwede ba change topic na nakakawala ng gana ang topic nyo pero mismo na tanong pa rin ni Sel. Oo Nal okay na ba? Iiling-iling na wika ni Blair. Ano naman ta? Tanong ni Blair nang abutan siya ng pulang sobre ni Lennon nang puntahan siya nito sa tent niya, birthday ng papa mo. Inutusan niya akong ibigay sayo. Nakita niya ako kanina bakit di pa niya inabot sa akin ng personal kung talagang gusto niya akong umattend. Mapait nang umiti si Blair. Mas nauna niya akong pinuntahan bago pa kayo nagkita. Nabigay na niya sa akin ang invitation. So a-attend ka ba? Hindi ako sure may ire-revise ako sa floor plan sa Sabado. Come on Blair. It's your dad's birthday. Bahala na at pwede ba Lennon tigilan mo ang pagpunta-punta dito sa tent ko tuwing gabi. Ang haba ng maghapon pwede kang pumunta at kausapin ako pero piling-piling mo pa talaga ang 10 oras ng gabi. Alam mong busy ako maghapon sa gabi lang ang free time ko, biglang napa-address si Blair nang biglang humakbang si Lennon papalapit sa kanya. Mabilis niya itinukod sa dibdib nito ang kamay niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Give them a benefits of the doubt kung anong ginagawa ko sa tent mo tuwing gabi napapikit si Blair. Usap-usapan na sa buong field ang pagpunta ni Lennon sa tent niya tuwing gabi at syempre iba ang tumatakbo sa isip ng iba at nakarating na leon sa kanya. Ayaw na lang niya nang itama dahil wala din naman maniniwala. For old time's sake Blair. Let me kiss you. Nol lumabas ka na bago ka pa mapahiya rito. Huwag ka nang pakipot Blair wala ka na rin naman ipagmamalaki. Sige na pumayag ka na halik lang naman, anito na bigla siyang hinayla at siniil ng halik sa labi. Nanlaban siya pero pinigilan ni Lennon ang kamay niya na dala saya ni Lennon sa kama. Gusto niyang sumigaw pero nagtimpi siya. Ayaw niya ng eskandalo kota na siya sa kahihiyan. Tiyak masasaktan na naman siya ng papa niya kapag nagkataon. Ginamit niya lahat ng lakas niya para maitulak ito pero malakas ito at nagawa na nitong haburin ang suot niyang blouse. Gusto na niyang maiyak nang sa wakas nakapa na niya ang baril niyang nakatago sa ilalim ng unan niya.
Hindi yun totoong baril pero ang metal ball na bela noon ay pwede rin makasakit o makapatay kung patatamaan niya sa mga delikadong parte ng katawan. Mabilis niyang itinutok sa sentido ni Lennon ang baril kaya tumigil ito sa pangmomolestya sa katawan niya. Nagangat ito ng kamay habang bumababa ng kama. Hindi niya inaalis ang pagkakatutok nito ng baril niya. Napakawalan Gia mo talaga, paano mo nagagawa sa akin ta? Ikaw ang unang nagloko Lennon, hindi ako. Minahal kita at pinabayaan ko ang pangbabae mo dahil hindi ko naman nakikita ang mga kababuyan mo pero tama na Lennon, malakas niyang yuzel. Umiling naman si Lennon. No, mahal kita, maniwala ka sakin. Oo nang babae ako pero dahil hindi ko makuha sa iyo ang kailangan ko pero iginalang kita, hindi kita pinilit but you gave what I want to someone else, iyon ang di ko matanggap Blair. Bakit? Nagawang maaga ni Lennon ang baril niya na basta na lang nitong tinapon kung saan. Kukunin ko ang dapat na sa akin, anito na akmang susunggaban na naman siya pero mabilis niyang nadampot ang laptop niya at walang pag-aalinlangan na inihampas sa ulo nito. Natamba ito sa sahig, sinamantala niya iyon at mabilis tumakbo palabas ng tent niya paputan sa tent nila Jelay. Nagulat nang makita ang hitsura niya. Mabilis naman kumuha ng shirt si Harold at pinasuot sa kanya bago ito tumakbo pabalik sa tent niya pero wala na daw roon si Lennon. Gustong sugurin ng buong team niya si Lennon kinaumagahan nang malaman ng mga ito ang nangyari pero pinigilan niya ang buong team niya kahit gigil na ang mga ito. Lalo't parang balewala lang kay Lennon ang nangyari. Kumikilos ito na parang wala lang, may gauze pad pa ito sa noo na marahil pumutok sa pagkakahampas niya ng laptop niyang nasira. Problemado patuloy ang buong team niya dahil sa nasira niyang laptop. Di na niya naisip kagabi ang mga files na laman ng device niya sa kagustuhan na makawala kay Lennon. Sana lang ma-recover ni Eman lahat ng files nila kapag nagkataon magkakaproblema ang lahat ng hawak nilang project. Ma'am Blair, nagkakagulo po sa engineering site, sumugod po ang boyfriend niyo doon, pinagtutulungan ng mga taga-engineering, sigaw ng isang construction worker habang papasok sa architect site. Si Owen bulalas niya. Opo ma'am, yung pumunta dito dati. Bigla nagkatinginan silang lahat saka isa-isang nagmamadaling nagtakbukan patungo sa engineering site. Shock silang lahat nang makitang puro nakagulapi sa buhangina ng grupo ni Lennon na mga taga-engineering. May ilan din mga construction worker na pare-parehong gulong na iniinda ang sakit ng mga katawan. Habang duguan na din si Owen na hawak si Lennon na nakaluhod na may malay pa ito pero halatang malapit na din mag-collapse, astig tuwang wika pa ni Harold. Sira ka ba? Malaking gulota bulalas ni Jelay. Napatakbo si Blair palapit kay Owen. Owen, nagangat ng tingin si Owen. Hinihingal na ito na binitawan si Lennon saka siya nilapitan at mahigpit na niyakap. Makakapatay ako ng dahil sayo, napayakap na lang din si Blair sa binata habang pinagmamasdan niya ang mga taga-engineering na di na makagulapay sa pagbangon. Nagawang pabagsakin ni Owen ang 7 engineer at 4 na construction worker ng mag-isa lang, ibig sabihin hindi talaga biro ang fighting skills nito. Owen, tawag niya rito nang biglang itong bumigat sa pagkakayakap sa kanya. Tahimik na ginagamot ni Blair ang mga sugat ni Owen sa mukha. Ganon din naman si Owen na nakaupo lang, nasa loob sila ng tent niya. Habang tumutulong naman ang buong team niya sa on-site clinic dahil biglang napuno ang naturang clinic at kinulang ng nurse at dahil outsider si Owen, siya na ang personal na naggamot rito. Nakarating na sa papa niya ang nangyari, galit na galit ito dahil napahinto ang trabaho dahil sa nangyari. Pinauuwi siya nito ng Manila ngayon mismo pero natatakot siyang umuwi dahil natitiyak niyang masasaktan na naman siya. Sa laki ng naging damage, tiyak na di na naman siya makakabangon sa bugbog. Tulad noong nasa college pa siya at nalaman nitong nililigawan siya ng boyfriend ng ate niya na ngayon ay asawa naman na ng ate niya. Inakala nito na inaagawan niya ang ate niya. Pinagtanggol pa siya ng ate Alice niya pero di sila pinakinggan ng papa nila. 2 weeks kang di nagpakita sa akin tapos bigla kang susulpot dito para ipakita ang fighting skills mo. Alam mo bang millions pesos ang nabawas sa profit ni papa sa ginawa mo? Napahinto ang construction dahil lahat ng engineers namin ginulpi mo. I will pay the damage. Alam mo ba ang pinagsasabi mo ha Owen? Ikaw alam mo ba ang pinaggagawa mo? You let him treat you that way, parang ikaw pa ang nag-offer sa kanya ng katawan mo para ma-rape? Umangat ang kamay ni Blair para sampilan sana ito pero di na niya naituloy. Bakit di mo ituloy? Gabi-gabi pinupuntahan kanya.
And you let him come in, bakit natitigang ka na ba? Because I never. Sana tinawagan mo ako kung gusto mo, hindi yung nagpapasok ka ng ex mo sa kwarto mo. Ngayon tinangka kang gawa ng masama, na nahimik ka pa rin, ibig sabihin ginusto mo. You wanted to be off, sigaw ni Owen saka tumayo, tatalikod na sana ito pero pinigilan ni Blair. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang lahat ng yan, Owen, pero sige, siguro tama ka. Kasalanan ko kung bakit tinangka akong gawa ng masama ni Lennon, baka nga I sent him wrong signal. I gave him a chance para gawin sa akin yun, pero ano pa bang mawawala sa akin, nabigay ko na sayo lahat-lahat kapalit ng 50 million. Should I let her rape me? Dapat pala hinayaan ko na lang si Lennon para wala ng problemang ganito ngayon. Sorry, malandi kasi ako, ani Blair, saka mapait na ngumiti sa kabinitawan si Owen na lumingon. Akmang lalapit ito para hawakan siya pero mabilis siyang umatras saka huminga ng malalim bago muling ngumiti. Gusto mong makipag sa akin ngayon? Sorry, pwede next time na lang, alam kong meron akong obligasyon sa iyo dahil sa agreement natin, pero wag muna ngayon, sa susunod na lang natin pagkikita. Leon, kung gusto mo pang makipag sa malanding babaeng gaya ko, pidgel ni Blair na wag maiyak dahil kahit ayaw niyang masaktan sa sinabi ni Owen, pakiramdam kasi niya ang tang talaga niya. Blair, mahinang yuzel ni Owen. Sa Sabado iintayin kita sa unit ko. Ngumiti pa si Blair habang umaatres na bahagya pang kumaway. Pagtalikod niya saka siya napaiyak kahit ayaw niya. Gusto niyang magalit kay Owen pero alam niyang galit din ito, mauuwi lang sila sa pagtatalo kapag lumaban siya. Nakakapagod na kipag-away kung alam mong wala ka rin panalo. Buwisit lang dahil involved na ang feeling niya na pilit kumakawala. Patama na pidgel ng ate Alice Rhea sa papa nila habang wala itong tigil sa pagpalo sa kanya ng sintron sa likod niya habang nakadap siya sa sahig. Mas okay na sa kanya ang sintron kesa sa tungkod nito noon na ginagamit nitong pangpalo sa kanya. Hindi siya umiyak tulad noon na halos magmakaawa siya na tama na, pero the more na umiiyak siya the more na sinasaktan siya ng ama. Pabayaan mo ako, Alicet, wala ka nang binigay sa akin kundi kahihiyan kung buhay pa ang Mama Rio, baka namatay lang din siya sa puro kahihiyang dala mo sa pamilya namin, sigaw pa rin ni Patrick na mas lalong lumakas ang hataw ng sintron sa kanya, manan na lang siyang pumikit kapag naibsan na ang galit ng ama niya, titigil din ito sa paghataw sa kanya. Tuldok. Iniisip na lang niya kung nakikita kaya ni Blake ang ginagawa sa kanya ng papa niya. Lisipin pa kaya nito na tama na ipinaubaya siya nito rito. Natama ba na iniwan siya nitong mag-isa? Natama ba na nabuhay pa siya at di na lang hinayaang mamatay noon? Naisip niya kung pinabayaan na lang sana siya ni Blake na mamatay, hindi siguro niya nadinasan ang kalupitan ng ama, tama na papa. Ang sabi naman ng abogado ni Mr. Centennial, handang nilang bayaran lahat ng nadamage sa panggugulo ni Mr. Centennial. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit nagagalit ako. Ipinamumuka ng lalaking yan ang kakayanan niyang sampilan ako ng pera dahil din sa lalaking yan ang lakas ng loob ng babaeng itong bagayin ako. Sigaw pa ni Patrick sa kasunod-sunod na malalaks na palo ang binigay nito sa kanya na kulang na lang ikawala na niya ng malay sa sobrang sakit na hinto lang ito sa pagpalo nang tumawag ang isa nitong kliyente. Mabilis naman siyang tinulungan ng ate niyang tumayo. Gusto nitong ihatid siya sa kwarto niya pero tumanggi siya, mas gusto niyang umuwi sa kondo niya kesa magstay sa mansion. Ipapahatid na kita Blair, wag na tay, kaya ko pa naman mag-drive. Blair, ngumiti ni Blair na tinapik ang ate niya sa braso sa kadahan-dahan na naglakad na inabot ang bag at coat niya. Where have you been? Kanina pa ako tawag ng tawag sayo. I heard what happened sa site, ani Blake nang mabungaran niya ito sa salas. Napatitig siya rito, kanina pa niya pinipigilan ang sarili na wag maiyak pero nang makita si Blake pakiramdam niya bigla siyang nanlambot. Gusto niya itong sigawan at sisihin sa lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Bakit mo pa hinayaan na mabuhay ako? Sana hinayaan mo na lang na mamatay ako. You choose to kill me nang piliin mo mabuhay mag-isa. Pumiyok ang boses ni Blair hanggang sa napaluhod na siya sa harapan ni Blake at nagiyak. Lahat na yata ng luhang naipon Rhea na ilabas niya ng di oras. Tinangka siyang yakapin ni Blake pero dahil sa sakit ng katawan niya na itulak niya ito. Blair, what happened? Nag-aalalang tanong ni Blake na nakaluhod na rin sa harapan niya, saka lang napansin ni Blake ang mahahabang latay sa braso ni Blair. Hinayla ni Blake ang braso ni Blair saka inangat ang mangas niya. Awang ang labi ni Blake, ayoko na Blake, pagod na ako. Ang sabi mo maging mabuting anak lang ako.
Makinig ako at sumunod sa lahat ng gusto nila at magiging okay ang lahat, sinunod ko naman ang gusto mo, pero bakit ang hirap-hirap, hikbi ni Blair sa parang bukas na gripo ang kanyang mata na tuloy-tuloy sa pagbagsak ng mga luha. I'm sorry, kukunin na kita, babawiin na kita. Sasama ka na sa akin, ayoko, you already choose to left me, diba? Ngayon see for yourself what you asked me to be. Wika Blair sa kadahan-dahan na kumilos at walang pag-aalinlangan na hinubad ang damit sa kadahan-dahan na tumalikod kay Blake na napamuura. Hindi man niya nakikita ang nangyari sa likod Rhea, alam Rhea na sa dami ng hamapas ng sintron na inabot niya, base na rin sa sakit na titiyak Rheang nagsugat na ang ibang palo ng ama. Who did this to you? Malakas na sigaw ni Blake. Namumula ang mata nito sa galit, may umaagos na rin luha sa mga mata nito at kitang-kita ang galit sa miga mata, halos magdamag na nakabantay si Owen sa monitor habang pinapanood ang ginagawa ni Blake at Blair. Hindi niya alam kung anong relasyon meron ang dalawa, pero punong-puno ng galit at panibugho ang damdamin niya. Punong-puno ng sugat ang buong likod, braso at hita ni Blair. Grabe ang torture ang ginawa sa katawan ng dalaga, kung sino man ang gumawa niyon titiyakin niyang magbabayad ng mahal sa kanya. Gusto niyang puntahan si Blair pero hindi umalis si Blake sa tabi nito. Binantayan at ginamo ni Blake ang mga sugat ni Blair. Hanggang sa pagtulog ng nakadapa naroon parent si Blake sa kwarto ni Blair, tahimik na pinagmamasdan ang dalagang naka-underwear lang na parang walang pakialam si Blake sa nakikitang kahubaran ng dalaga. Maingat nitong pinapahira ng ointment ang bawat sugat ni Blair. Hindi niya alam kung saan hinuhugot ni Blake ang lakas ng self-control nito, kitang-kita sa mukha ni Blake ang awa at pagmamahal nito kay Blair nang i-zoom niya ang isang camera. Hinahaplos pa nito ang buhok ng natutulog na si Blair, nakita pa niya ang pagpatak ng luha ni Blake at mabilis nitong pagpahid. Ilang beses rin itong hinalikan sa sentido ang dalaga habang natutulog. Nakita niyang inayos ni Blake ang mga malita ni Blair kaya naalarma siya, maging ang passport ng dalaga. Lalayo nito si Blair, hindi siya papayag. The plan changes sa kauna-unahan pagkakataon, nagkamali ng diskarte si Owen o pumalya siya sa paghihiganti Rhea pero di niya akalain sa pagpalya Rhea. Malalagay pa sa alariganan si Blair sa pagkawala niya sa focus sa trabaho. Now his enemies pointing towards the Blair. Kinailangan niyang maglaylo sa paglapit at pagpunta rito para ma-divert ang attention. Mga kaaway niya. Kailangan magmukhang isa mga flings lang niya si Blair tulad ng mga babaeng nakapalibot sa kanya. Ngunit nang mapanood Rhea ang video sa tent ni Blair, sumulak ang dugo niya sa ginawa ni Lennon. Gabi niyang binabantayan ang kilos ni Lennon sa tuwing pupunta ito sa tent ni Blair para mag-discuss ng tungkol sa plano. Buti na lang talaga nakapag-install siya ng hidden camera sa tent ng dalaga kaya di man sila magkasama nakikita niya ang bawat galaw nito. Kung kailan naman may mission siya ng gabing iyon, saka naman gumawa ng kagaguhan si Lennon. Kung napanood agad niya iyon, Timano right on the spot, liliparin niya ang Batangas para mapatay ang lalaking yun. Umaga na niya napanood ang kuha ng hidden camera niya kaya agad-agad na sumugod siya ng Batangas. Si Lennon lang naman ang pakay niya pero nakialam ang buong grupo nito at ilang construction worker kaya nagkagulo. Hindi siya nag-train for US military para lang mapabagsak ng ilang lalaki. Isang taon din siyang na-torture sa bagbog sa loob ng training camp kasama ni Carl kaya sa mga pinagdaanan niyang labian wala nang makapagpabagsak sa kanya ng ganun kadali, ngunit di niya akalain nang dahil sa ginawa niya si Blair Perrin ang aani ng kalupitan ng ama nito. Hindi pa man siya sigurado sa idea na si Patrick Corpus ang nanakit kay Blair, natitiyak niyang pagbabayaran niya itong mahal sa pananakit kay Blair. Sa sobrang sakit ng katawan ni Blair, hindi Rhea magawang makabangon agad. Nagtaka pa si Blair sa mga malita niyang naka-ready na napansin rin niya ang passport niyang nakalabas. Nagulantang pa siya nang biglang bumalandra nang bukas ang pintuan niya sa salas at natanong niya ang pagpasok rig ama kasama ang ilang bodyguards nitong mukhang sinira pa ang pinto. Pinilit niyang magsuot ng bathrobe para itago ang sugatan niyang katawan sa ama, alam niyang di ito maawa sa kanya bagkus magagalit lang ito. Pumasok ito sa silid Rhea, bakas ang galit sa mukha nito habang nakatingin sa mga malita niya. May balak kang umalis. Tatakasan mo ang gulong ginawa mo, angle nito, say sigot pa sana si Blair pero nalapitan agad nito ang passport at pinilas-pilas iyon saka ibinato sa mukha niya. Wala ka talagang kwenta, ayusin mo ang sarili mo, bukas na bukas kasabay ng birthday celebration ko. Ipakakasal ko kayo ni Lennon, magpasalamat ka kahit halawayan ka ng ibang lalaki, gusto ka Perrin pakasalan ni Lennon.
Don't do stupid things, baka mapatay na kitang babae ka, sigaw pa nito saka tinawag ang mga tauhan nitong kasama at inutos na bitbit ang dalawang malaking malita niya. Hindi na niya magawang pigilan ang mga ito dahil sa sakit at hapdi ng katawan niya. Di rin naman Rhea magawang magprotesta dahil natitiyak niyang sasaktan na naman siya ng ama. Kakaunin ka ng driver ko bukas ng umaga, ihanda mo ang sarili mo. Papatawag pa ni Blair sa ama na muli ng palabas ng kondo. Rhea dala ang mga malita niya. Boss, salubong agad ni Carl kay Owen, mamaya na lang tayo mag-usap Carl, kakaunin ko sa airport si Nancy. What, darating si Madam? Yes, kaya prepare and be caution, may kukunin lang ako sa opisina ko. Paakyat na sana si Owen nang makasalubong naman si Doc Alvier na pababa. Napakunot ang noo naman ni Owen na napalingon kay Cart, what's going on, why Doc Alvier is here? Nasa office mo si Blair, hinahanap ka. She's passed out kasi kanina nataranta ako kaya tumawag ako ng doktor, sobrang taas ng lagnat niya kanina, how is she? Biglang natarantang binalingan ni Owen sang doktor, she's fine, kailangan lang niyang magpahinga. Her wounds cause her a lot of pain kaya nagkaroon siya ng high fever, here bilihin niyo na lang para gumaling ang mga sugat niya. She a very brave woman, sing-iling na wika ng doktor na tinapik pa sa balikat si Owen. Hindi si boss ang may gawa ng mga wounds ni Blair, Doc, tatay niyang sila, ulawika ni Cart, tap. She's physically abused and mentally tortured, kung mahinahina siyang babae hindi niya kakayanin ang lahat ng tawika pa ng doktor sa katuluyan ng nagpalem agad naman inutos ni Owen kay Carl na bilihin lahat ng nasa race 8 saka siya tumakbo patungong opisina niya. Nakita niya si Blair na natutulog sa kama niya, bakas sa maganda nitong mukha ang pagod at hirap na pinagdadaanan nito ngayon. Maingat niyang tinggal Eric kumot na nakabalot sa katawan ni Blair habang nakadapa na parmura Sir Owen ng sunod-sunod sa hangin sa kanapahilamos ng mukha. Hindi Rhea matagalan titigan ng hubad na katawan ni Blair na tanging underwear lang nito ang suot. Agad rin niyang tinakpan kagabi, mapupula at ilang sugat na latay lang ang nakita niya sa video. Di Rhea US expect na ganito pala kalala ang ginawang damage ni Patrick sa anak nito. Babae si Blair, hindi lalaki para torturing ng ganito. Owen, narinig pa niyang usual ni Blair habang pabalik-balik siya ng lakad. Mabilis siyang lumapit rito, what is it? Nag-aalalang tanong niya nang lapitan ang dalaga. Help me hide, mahinang usual nito. Kumunot ang noo ni Owen, iyon ba ang dahilan kung bakit ito nagtungo sa kanya, hide from whom? I'm getting married tomorrow kay Lennon, my father arranged it. Napapikit si Owen sa kamuling na pamura. Itago mo ako please kahit saan or maybe kill me instead, mahinang tura ni Blair habang papikit-pikit kasabay ng pag-agos ng luha nito. Napakuyom ang kamay ni Owen na pinahid ng thumb mark ang luhang dumadaloy sa mata ng dalaga. Stay here, I promise no one will ever hurt you again, agad na tunayo si Owen at may tinawagan. Lumipas pa lang ang halos isang oras, dumating ang hinihinatay ni Owen kasama si Carl na nagtataka. Hawak ang document, nilapitan niya si Blair at ginaisang ito at pinilit munang pabangunan dahil sa may kailangan itong pirmahan. Tinulungan pa ni Owen si Blair na humawak ng ballpen bago inalayan itong nakapirma sa tinuro niyang mga bahagi kung saan ito pipirma. Muli niya itong maingat na idinapa at inayos ang kumot sa kanilapitan ng abogadong naghihintay. What are you doing, sigurado ka ba sa ginagawa mo, Sky? Mariin na usual ni Carl nang makita ang marriage contract na inabot ni Owen sa abogado. Make sure na ma-file ngayon yan, lumapit sa isang drawer at kumuha ng isang bundle ng pera at inabot sa abogado. Bayaran mo lahat ng kailangan bayaran. I just need a copy today ASAP after mong mapa-file, do you understand? Wika pa ni Owen. Yes Mr. Centennial, aalis na ako, babalik din agad ako. Wika ng abogado saka nagmamadaling umalis. Baliw ka na Sky, bulalas ni Carl, stop scolding me pwede ba? Parating ngayon ang totoong babaeng dapat na pakakasalan mo, baka nalilimutan mo. Nasa po ni Owen ang ulo. Napailing naman si Carl. Sira na talaga ang ulo mo Sky ko, na bahala kay Nancy, ilalayo ko muna dito si Blair, aalis kami pagbalik ni attorney. Diaz, paano ang mga transaction natin kung aalis ka? Ako na bahala doon, no need to worry. Bahala ka na nga, matanda ka na, alam mo na ginagawa mo. I'm just worried kapag nalaman ni Madam Nancy na nagpakasal ka na sa ibang babae, hindi nakaamak si Owen.
Alam niyang masasaktan Rhea si Nancy sa ginawa niya pero di niya kayang hayaan na makasal naman si Blair sa ibang lalaki. Paprotektahan niya ito kahit anong mangyari at hindi na siya papayag na danasin pa nito ang dinanas sa kamay ni Lennon at Arma nito. Duminsan sinabi ni Blair sa kanya na mahal pa rin nito ang ex pero hindi sapat iyon para mapapayag itong makasal rito. Humingi ng tulong sa kanya si Blair na itago kaya susundin Rhea ito. Blair will be his and no one will ever take her away from him at titiyakin niya na pagbabayaraning sobra-sobra ang mga ginawa ni Lennon at Patrick kay Blair. I'm sorry sit for leaving my duty on hold but I will be back immediately. Damn it Centennial if you blew up this mission say goodbye to your promotion. Pitong understand sir. Please be notified I will send you some crack email. Carl will be flying back the other day for further report. No don't need a report I need updates. You're spending more time roaming around playing with those bitches. I'm giving you 4 days Centennial to deal with your personal issues. After that stop, roaming and get your ass on your original mission, galit na wika ng CIA director. Napasuklay ng buhok si Owen nang mamatay ang video call nila ng tunay na amo yes. He's a CIA operations officer sila ni Carl. Parehas silang nakulong pinag-aral ng US government para I-train but no one knows about their real identity. Until they met Brent DeLuca a low-profile multi-billionaire business tycoon and her daughter Nancy DeLuca isa si Brent DeLuca sa pinababantayan ng government. And being the top operations officer sa batch nila na nagkataon na personal na kakilala ang mag-ama siya ang tinalaga ng mga itong magbantay sa kilos ng mag-ama. Sa una nag-alangan pa siya dahil mababait ang mga ito. Naging sandigan at karamay Rhea. He learned na tama ang hinala ng agency na isa si Brent DeLuca sa most wanted mafia boss. Hindi pa sila makagalaw para hulihin ito dahil meron pa silang hinahanap na ka-partners nito sa malaking mga transactions nito sa iba't ibang bansa. Until kaninang umaga may isend sa kanya ang director na bahagya niyang ikinagulat picture ni Nancy DeLuca. Pinaghihinalaan na ito ang humahawak ng mas malaking transactions. Gusto sana niyang pabulaan iyon pero hindi niya pwede ihalo ang personal niyang buhay sa trabaho. Ang utos bantayan ng kilos ni Nancy. Imposibleng tama ang hinala ng mga ito kilala niya si Nancy. May mga ilang itong negosyo na binuksan mga clothing lines around international. Isa rin kasi itong sikat na international model kaya kung saan-saan bansa ito nakakarating. Noon pa alam na niyang gusto na nitong mag-retired sa pagmamodel. Ilang beses na rin niya itong niyayang magpakasal ngunit tumatangi ito parati dahil gusto daw muna nitong makuha ang mana nito sa ama bago sila mag-settle down. Gusto ni Nancy na ito na ang mag-handle ng lahat ng negosyo ng ama na lingid sa kaalaman nito na meron mga illegal business ang ama pati ba iyon gusto nitong manahin. Naiisip tuloy niya may idea ba si Nancy sa bagay na yun. Kailangan ba talaga layang bantayan ang kilos ni Nancy? Kapag totoo ang hinala ng government kay Nancy, hindi niya alam ang mararamdaman hindi niya gustong makaaway si Nancy o hulihin ito. He really cares for her wala itong pinakitang masama sa kanya gayon din ang ama nito bought duty call at kailangan niyang tuparin ang sinumpang tungkulin. Tumayo na siya at nilapitan sa kama ang natutulog na si Blair. Di pa rin ito nagigising sapol nang umalis sila kahapon ng hapon. Nag-iwan na lang siya ng message kay Nancy na may urgent matters lang siyang gagawin kaya si Carl na ang kakaon rito after niyang makuha ang original files ng marriage contract nila ni Blair basta may money involved mabilis gumalaw madali niyang nakukuha ang mga kailangan niya. Agad silang umalis kahit mataas pa ang lagnat ni Blair right after na makuha niya ang marriage contract nila ni Blair. May mga kailangan lang siyang linawin sa dalaga paggising nito tungkol sa kasal nila. Bukas sisabog sa harapan mismo ng buong pamilyang kinikilala ni Blair na bankrupt na ang lahat ng negosyo hinahawakan ng mga ito. Maging ang project sa Batangas na dapat ay gagamitin niya pangganti kay Blake on the expense of Blair. Binili niya ang lahat ng right nito sa may-ari para tanggalin at i-cancel ang contract ng ama nito sa project at ang Iron Steel na ang hahawak ng project. Sila Blair pa rin ang hahawak ng architectural design pero under new plan dahil ang plano ng mga ito ay nanakaw na niya. Ahead of time makikita na ng buong team ni Blair ang ginawa niya at handa siyang harapin si Blair sa bagay na Leon sa ngayon kailangan muna riyang iganti si Blair sa pagpapahirap ng ama nito isusunod niya si Blake hindi pa niya alam kung sa anong paraan pero alam niyang magagamit pa rin niya si Blair laban dito kahit papaano.
After niyang makita kung gaano nito minahal si Blair at iningatan na titiyak na niya ngayon pa lang nawiwindang na ito kahahanap sa dalaga. Si Blair ang kusang lumapit sa kanya at kusang humingi ng tulong. Hindi siya ang lumapit kaya wala siyang kasalanan kung madamay man ito. Sinalat niya ang noo ni Blair, medyo mainit pa rin ito. Pinagmasdan Rhea ang buong likod ni Blair at talagang napupuno ng galit ang dibdib niya habang pinagmamasdan ito. Inalis na niya ang suot nitong brassiere para malagyan niya ng maayos ng ointment ang lahat ng sugat nitong natamo. Hindi na tao ang turing ng ama nito kay Blair para gawin nito leon kaya tama lang talaga na iganti niya ang dalaga. Gusto niya itong yakapin pero di niya magawa dahil sa mga sugat nito. Nagkasya na lang siya sa pagtitig rito tulad ng ginagawa ni Blake, hanga rin naman siya sa self-control ni Blake at sa respeto nito kay Blair. How many years nang magkasama ang dalawa pero siya pa rin ang nakauna sa dalaga. Hindi niya alam kung torpe ba ito o patulog-tulog sa pansitan. Ang galing bumakod, kulang naman sa gawa. Balak pa talaga nitong itaka si Blair kaso malas nito. Mas ginusto ni Blair na humingi ng tulong sa kanya kesa sumama rito. Ano to, gulat na tanong ni Blair habang nasa harapan niya ang marriage contract nila Owen. Hindi ba obvious? Nakahalukip-kip na tanong ni Owen habang nasa paanan ng kama at makasandal sa bolster ng malaking kama. Kagigising lang ni Blair after ng napakahaba nitong tulog at mukhang nakapag-recharge na ito maliban na lang salang beses itong napangiwi dahil na rin sa mga sugat nito sa likod. Tinulungan pa Rhea itong maupo dahil nahihirapan itong bumangon kanina. I know what is it. What I mean is bakit meron tayong marriage contract? I don't remember marrying you, is it fake? Tanong pa ni Blair na tinitigan pa ng gusto ang pangalan nitong pirmado nito. Mukhang di na nito naalala na pinapirmahan niya ito kahapon. Ento, you're asking for help to hide you and that is. Kumunat ang noo ni Blair na napatingala kay Owen. This is marriage, Owen. Do you know what exactly this mean? I'm asking for help, yes, pero not like this. I don't want to marry anyone. Inis na tura ni Blair na napapangis. Tingin mo meron pang ibang paraan para makatakas ka sa papa mo? Ni hindi mo nga kayang laban siya. You just accepted the fact na anak ka at pinarurusahan ka niya dahil may mali ka, tingin mo tama yun. You're really stupid, Blair. Stupid? Bakit nga ba ako lumapit sa'yo? Inis na wika ni Blair. Nagagalit ka ba dahil hindi ka na single? Hindi mo na magagawang makipag-flirt sa kahit sinong lalaki na hindi na lang 6 months tayo magsasama. Inis na rin wika ni Owen. Hindi ganito ang ini-expect niyang mangyayari pag nagising si Blair. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo, ha Owen? I am angry not because what you thought. I am mad because this is marriage, for crying out loud. These things bound us together. Nakukuha mo ang katawan ko ng walang hirap kahit wala 10 tinaas ni Blair ang hawak na marriage contract. Huwag kang mag-alala, we will have a new agreement regarding in our marriage life. Walang mababago, I will have your body freely for all time's sake. Bali walang sagot ni Owen na para bang wala talagang kwenta ang marriage contract na hawak niya. So are you saying this is just a piece of trash that can protect me from my father? Ganun ba? Yes, it's just trash, no big deal. Inis na sagot ni Owen sa kawalang lingon likod na lumabas ng kwarto dahil kung di pa siya aalis. Mag-aaway lang sila ni Blair. Ate Melva, asan po tayo? Tanong ni Blair habang tinutulungan siya nitong magbihis after siyang tulungan din maligo. Isa itong matandang nurse na kinuha pala ni Owen para personal na mag-asikaso sa kanya. Hindi na bumalik si Owen sapol nang umalis ito kaninang umaga. Si Ate Melva na ang nag-intindi sa kanya. Sa Tagaytay Highlands, hiha, kanino pong bahay ta? Kay Owen po ba? Hindi ako sigurado, si Carl talaga ang kilala ko at nag-utos na pumunta ako dito para asikasuhin ka. Kanina ko lang nakilala si Sir Owen, ganun po ba? Nagsabi po ba kung saan siya pupunta? Hindi Ang bilin lang niya ako na muna bahala sa'yo, may aayusin lang daw siya. Inalalayan siya nitong makabalik ng kama na pangiti pa si Blair na napatingin sa bulaklaking duster na suot niya. First time niyang magsuot ng ganitong damit, pakiramdam niya bigla siyang tumanda sa hitsura pero komportable naman isuot. Hindi muna siya pinag-underwear ni Ate Melba para daw mabilis gumaling ang mga sugat niya sa likod after nitong pahiram ng mga ointment. Damapa ka na lang muna dito. Huwag ka na munang magkikaykos. Magluluto lang ako ng makakain natin para sa lunch. Ate Melva, may nakita po ba kayong cellphone? Saglit kukunin ko.
Anito saka tumalikod after siyang tulungan dumapa sa kama pagbalik nito may dala na itong itim na phone. Ito ba hiha? Hindi po sa akin yan kay Owen po yan. Nako ito lang kasi ang nakita ko. Kanina pa din ring ng ring, naiwan siguro ng asawa mo. Po, hindi ko po siya asawa, mabilis niyang sagot pero napatingin si Melva sa marriage contract na nakapatong sa side table ng kama. Ngumiti si Melva nang makitang napakamot ng ulo si Blair, mukhang mabait naman si Owen Leon din ang pagkakakilala ko sa kanya sa kwento ni Sir Carl. Yung gumawa sa iyo ng ganito ang walang kaluluwa. Hell's my father, matabang na sagot ni Blair. Napabuga naman ng hangin si Melva, meron talagang ibang ama na malulupit sa mga anak. Kahapon lang kayo ikinasal ng asawa mo pero natitiyak ko na tama ang desisyon mo hiha. Bagay kayo ni Sir Owen sana mag-work ang marriage nyo kahit mukhang biglaan ang pagpapakasal nyong dalawa, may nangyayari po bang ganon sa tunay na buhay? Ngumiti ang matanda sa katumango, oo based on my own experience, bahagya pa itong tumawa, bakit po, tulad mo biglaan din ang kasal namin ng asawa ko. Doktor naman siya at sa isang hospital kami nagtatrabaho basta to make the story short saka ko nakukuwento sa iyo ng buo. Sa mga couple na biglaan na nagpapakasal mas maraming obstacles na haharapin well lahat naman ng marriage may problemang kinahaharap nandyan ang third party, barkada, bisyo at pera pero kadalasan third party talaga, may babae po ang asawa nyo. Do noon pero wala na ngayon hindi naman kasi kami ikinasal dahil mahal namon ang isa't isa, so okay lang po sa inyo na nambabae siya, tumango naman ang matanda.